Naaalis ka raw para magbakasyon. Kailangan ko nang humabol sa flight ko. Diretsuhin mo na ako kung may kailangan ka. Ay sakto pala, walang mapuntahan ang pamilya ng pinsan mo ngayong holiday ng Mayo 1. Balak sana nilang mag-book ng homestay. Kaso ang lala ng mga mapagsamantalang negosyante doon. Isang simpleng kwarto lang ang lakas ng loob humingi ng ilang libo. Dala na nga namin ang lahat ng mga gamit namin. Kaya dito muna kami tutuloy sa iyo ng ilang araw. Tutal aalis ka naman para magbakasyon. Mababantayan pa namin ang bahay mo. Hindi ka na mamumblema rito. Chuxia, pamilya naman tayo eh. Hindi mo naman siguro kami pababayaan sa labas at hindi man lang papapasukin, di ba? Pagod na ang dalawang bata sa haba ng biyahe. Kanina pa sila pagod na pagod. Mama, gusto ko rin pong tumira sa mansyon na ito. Mansyon ba ka mo? Siyempre naman dito tayo titira. Napakalaki naman ang bahay ng tita mo. Paano namang mawawala ng kwarto para sa inyo? Ang ganda ng pagkakagawa mo sa hardin mo. Mamayang gabi doon tayo sa damuhan sa labas. Maglalagay tayo ng ihawan. Saka maglalabas ng ilang kahon ng beer. Maraming kaibigan ang pinsan mo. Yayain natin silang pumunta rito mamaya. Para mas masaya. Ang sarap sa pakiramdam at nakaka-proud pa. Noong nakaraang linggo lang natapos ayusin ang damuhang iyan. Auntie, wala sa ugali ko na ipahiram ang bahay ko sa ibang tao. Sinong ibang tao ang pinagsasabi mo? Ako ang tunay mong auntie. At pinsang buo mo rin si Linkyang. Bisita pa rin ang kamag-anak. Hindi ko ipinahihiram ang aking pribadong tirahan. Kasalukuyan pang inaalagaan ang damuhan. At hindi niyan kakayanin ang gagawin ninyong gulo. Kung gusto ninyong magbakasyon, pwede kayong mag-book sa hotel o kaya sa homestay. Paano naging istorbo ang makitira sa iyo ng ilang araw lang? Binuhat ka pa nga ng pinsan mo noong bata ka pa. Ngayong may pera ka na, at nakatira ka na sa malaking villa, minamaliit mo na ang mga mahihirap mong kamag-anak. Noong kailangan mo ng pera ko pamilya tayo, pero kapag oras na ng bayaran, ginagawa mong dahilan ang pamilya. Nariyan na ang sasakyan ko, kailangan ko nang umalis. Ibigay mo muna sa akin ang ekstrang susi. Hindi ko pinapahiram ang bahay ko. Umalis na kayo. Nakalock na ang pinto. Naka-on na ang security mode. Ayaw mong ibigay ang susi ha. May sarili akong paraan. Isa ka lang namang ulila na walang ama at ina. Buwisit na bata, kahit na pumasok at tumira kami doon. Pagbalik mo, wala ka ring magagawa sa amin. Bless you. Bakit may emergency alert? Hindi kaya hindi pa sila umaalis? Babala, ang linya ng kuryente para sa lock ng pinto ng bahay ay sinadyang pinutol. Babala ang lock ng pangunahing pinto ay kasalukuyang sinisira ng pilit. Nagkaproblema ng sabay ang kuryente at ang lock. Hindi ito maaaring aksidente lang. Talagang naglakas loob silang sirain ang pinto ko. Hindi ko palalampasin ang nangyaring ito. Gaya ng inaasahan, hindi pa rin sila tumitigil. Ate, konektado sa alarm system ang lock na ito. Baka magkaproblema kapag pinilit nating buksan. Anong problema naman ang mangyayari? Bahay ito ng pamangkin ko. Bago siya umalis, sinabihan niya akong bantayan ito. Burara talaga ang mga kabataan. Nakalimutang iwanan sa akin ang susi. Buksan mo na lang. Ako ang mananagot kapag may nangyari. May titulo ba kayo ng lupa o sulat ng otorisasyon? Sabi ko naman sa iyo, magkapamilya kami. Para saan pa ang sulat ng otorisasyon? Tingnan na lang niya at sapat na iyon. Tutal hindi naman makakahabol pabalik si Chuxia ngayon. Kailanman ay hindi ako sumulat ng otorisasyon. I save mo muna ang buong video recording. Hindi natin pwedeng hayaang mawala ang kahit anong ebidensya. Nakasave na ang video recording. Ngayon kailangan na natin silang patigilin agad. Jessie, malayo na ang narating yon. At gusto pa akong pigilan gamit lang ang cellphone na ito. Kung hindi nila sasagutin ng isang beses, edi tatawag ako ng tatawag. Hindi niya pwedeng pagkunwarian na walang nangyari. Chuxia, napatawag ka yata. Patigilin mo ang nagbubukas ng pinto. Umalis kayo agad sa bahay ko. Wala akong ibinigay na pahintulot para pumasok kayo. Ang ginagawa ninyo ngayon ay pumasok na sa paglabag sa batas ng iligal na pagpasok sa pribadong ari-arian. Grabe ka naman magsalita. Makikitira lang naman kami ng ilang araw dito. Ang pangit naman kasi ng kalidad ng lock ng pinto mo. Hindi mabuksan. Kaya naghanap ako ng magpapalit nito para sa iyo. Magkakamag-anak naman tayo. Kailangan pa ba nating magtakutan gamit ang batas? Huling babala na ito. Umalis kayo ngayon din. Sige na, may bayad kaya ang tawag. Bilisan mo naman. Ilang oras kaming nagbiyahe sa sasakyan. Gutom na rin ang mga bata. Nakakonekta pa ang alarm system. Kapag pinutol natin ito, baka magkaproblema pa tayo ng totoo. Putol na ang linya. Kailangan na lang nating tanggalin ang panel para maituloy ito. Gumagana pa ang backup na camera. Nakarecord pa rin ang buong proseso ng pagkasira nila sa pinto. Ang tagal ng binabaklas pero hindi pa rin mabuksan. Bakit hindi ko na lang kaya sirain ng tuluyan ang pinto? Sana ganito na lang ang ginawa natin noong una pa lang. Nay, ang ganda at ang laki naman ng villa na ito. Guys, kung alin sa mga video ang maraming likes at comments, iyon ang uunahin kong gawing next episode.
Kaya mag-comment ng next kung gusto nyo ng kasunod. Mula ngayon dito, na ang magiging mansyon natin sa lungsod. Tumira muna tayo rito ng ilang araw. Mag-video na rin tayo para maipakita sa mga kaibigan natin. Babe, kuhanan mo muna ako ng video. Sasabihin ko, na ito ang bago nating biniling bahay. Huwag mong isasama sa video ang larawan ng kapatid mo, para hindi tayo mabuko. Napakalaki ng sala na ito. Kahit anong gusto nating gawin ngayon ay walang makakapigil sa atin. Tita, pumasok kayo sa loob ng pamamahay ko ng walang paalam. Lumabas na kayo ngayon din. Basta umalis kayo para ang sisingilin ko na lang sa inyo ay ang nasirang kandado ng pinto. Anong bahay mo? Lin ang apelyido mo at Lin din ang apelyido namin. Isang babae ka pa lang naman na walang asawa. Bakit kailangan mo pa ng napakalaking bahay na ito? Mapupunta lang din naman iyan sa ibang tao sa huli. Pag-isipan mong mabuti ang magiging kahihinatnan nito. Ang mangyayari ay binabantayan namin ang bahay mo. Kaya dapat mo pa nga akong pasalamatan. Ang laki ng pader na ito. Siguradong napaka-astig kapag nag-drawing dito ng malaking dinosaur. Mama, gusto kong mag-drawing ng malaking dinosaur. Hayaan mo lang siyang mag-drawing. Mas mabuti nga kung masigla ang bata. Maraming pera si Chuxia. Kapag nadumihan ay ipapintura na lang natin ulit. Natapos ko na ang unang linya. Tatapusin ko pa ang pag-drawing ng buong dinosaur. Ay, baba mo ang tawag tapos block mo siya. Tingnan natin kung paano niya pa tayo. Mapipigilan sa pamamagitan ng screen na iyan. Hindi sa hindi nila alam na bahay ko ito. Iniisip lang talaga nilang hindi ko sila kayang panagutin. At dahil hindi ko sila mapipigilan sa tawag, babalik na lang ako agad doon. Para harapin at ayusin ito ng personal. Magandang araw, gusto ko sanang mag-rebook. Ang pinakamalapit na flight pabalik ay aalis na pagkatapos ng 40 minuto. Pero business class na lang ang natitirang upuan. Ito na ang flight na sasakyan ko. Dahil mapilit talaga sila, nagawing party house ang bahay ko. Uwi na ako, para pagbayarin sila sa dapat nilang pagbayaran. Para mapanood ang buong kwento, ay search lang sa YT. Kumpleto na doon. Tingnan ang comment section para malaman kung saan panoorin ang full. Chuxia,